Magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Purihin po ang Panginoon sapagkat He has blessed us collectively bilang church kasi nag-celebrate tayo last week na atin pong 76th anniversary. At napakabuti ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Ganun din po sa atin individually. Alam ko po, meron po kayong mga testimonies, meron po kayong mga kwento kung paano po tayo sinamahan ng ating Panginoon sa buong August. This morning po, I am blessed na maiwanan ng atin pong mahal na pastor na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Sa atin pong pagsisimula ay hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon at makibukas po kayo sa akin sa Book of Acts chapter 10. Ganito po ang sinasabi sa Pinoy version. May isang lalaki na taga Caesarea. Cornelius ang pangalan niya. Kapitan siya ng isang grupo ng mga sundalo na tinatawag na Batalyon ng Italy. Religious siyang tao, sumasamba siya sa Diyos, pati ang buong pamilya niya. Tumutulong din siya sa mga mahihirap na Jews at lagi siyang nagpipray sa Diyos. Isang araw, mga 3 p.m., nagkaroon siya ng vision at nakita niyang dumating ang isang angel ng Diyos. Sinabi ng angel, Cornelius. Natulala siya sa takot sa angel. Tapos sabi niya, ano po iyon, sir? Sumagot yung angel, natuwa ang Diyos sa mga prayers mo at sa pagtulong mo sa mga mahihirap. Magpadala ka ng mga tao sa Joppa at ipahanap mo ang isang lalaki na Simon Peter ang pangalan. Nag-i-stay siya sa bahay ni Simon, yung nagbibilad at gumagawa ng leather, at nakatira malapit sa dagat. Pag-alis ng angel, tinawag ni Cornelius yung 2 tauhan niya at isang religious na sundalo na isa sa mga personal assistants niya. Sinabi niya sa kanila ang nangyari at pinapunta niya sila sa Joppa. Kinabukasan, habang papalapit na sila sa Joppa, umakyat si Peter sa rooftop ng bahay para mag-pray. Halos tanghali na nun. Nagutom si Peter at gusto na niyang kumain. Pero habang piniprepare pa lang ang pagkain, nagkaroon siya ng isang vision. Nakita niyang bumukas ang langit at may parang malaking kumot na bumababa habang nakabiti ng 4 na dulo nito. Nandun ang lahat ng klase ng mga hayop, mga gumagapang at mga lumilipad. May narinig siyang boses, Peter, tumayo ka. Magkatay ka at kumain. Pero sabi ni Peter, hindi ko po magagawa yan, Lord. Hindi pa po ako nakakain ng kahit anong marumi o pagkaing hindi dapat kainin. Narinig niya ulit yung boses, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 beses yun nangyari, tapos dinala na yung kumot paakyat sa langit. Habang iniisip ni Peter ang ibig sabihin ng nakita niya, nalaman na ng mga taong pinadala ni Cornelius kung saan ang bahay ni Simon. At nakatayo na sila sa may gate nito. Tanong nila, meron po bang nag-i-stay dito na Simon Peter ang pangalan? Pinag-iisipan pa rin ni Peter ang meaning ng nakita niya nang sabihin sa kanya ng Espiritu, makinig ka, may 3 lalaking naghahanap sa iyo. Mag-ready ka na at bumaba at huwag kang mag-hesitate sumama sa kanila kasi pinadala ko sila. So, bumaba si Peter at sinabi niya sa mga tao, ako yung hinahanap nyo. Bakit kayo nandito? Sumagot sila, pinadala po kami ng kapitan naming si Cornelius. Mabuti siyang tao, sumasamba sa Diyos at ginagalang siya ng lahat ng Jews. Inutusan siya ng isang angel ng Diyos na i-invite ka sa bahay niya para marinig niya ang sasabihin. Pinapasok sila ni Peter at pinagstay sila doon nung gabing yon. Diretso po tayo sa verse 34. Nagsalita si Peter, ngayon ko na na-realize na totoong pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. Natutuwa siya sa lahat ng may takot sa Kanya at gumagawa ng tama kahit ano pa ang lahi nila.
Alam nyo yung mensahe niya sa mga taga-Israel na nagpo-proclaim na magandang balita ng kapayapaan na galing kay Jesus Christ, ang Panginoon ng lahat. Alam nyo yung nangyari sa buong Israel simula sa Galilee after preach ni John yung tungkol sa pagbabaptize. Alam nyo yung tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Pinili siya ng Diyos. Binigay sa kanya ang Holy Spirit at binigyan siya ng kapangyarihan. Pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng mabuti at pinagaling niya lahat ng pinaghihirapan ng devil. Nagawa ni Jesus ang mga to kasi kasama niya ang Diyos. Witness kami sa lahat ng ginawa niya sa bayan ng Israel at sa Jerusalem. Tapos pinatay siya ng mga tao at pinako sa krus. Pero binuhay ulit siya ng Diyos noong pangatlong araw at nagpakita siya. Hindi sa lahat ng tao, pero sa amin lang na pinili ng Diyos para maging witness. Kumain at uminom kaming kasama niya nung nabuhay siya ulit. At tinutusan niya kaming i-preach ang magandang balita sa mga tao at sabihin na totoong inappoint siya ng Diyos na maging judge ng mga buhay at mga patay. Nagsalita lahat ng mga prophets tungkol sa Kanya. Sabi nila, lahat ng maniniwala sa Kanya, mapapatawad yung mga kasalanan nila dahil sa pangalan niya. Habang nagsasalita pa si Peter, bumaba ang Holy Spirit sa lahat ng mga nakikinig sa mensahe. Na-amaze si mga disciples na Jews na kasama ni Peter galing Joppa kasi binigay din ang Holy Spirit sa mga Gentiles. Narinig nilang nagsalita ang mga ito sa iba't ibang language at nagpuri sa Diyos. Kaya sabi ni Peter, gaya natin, tinanggap din ng mga taong ito ang Holy Spirit. Ngayon, sinong makakapigil na mabaptize sila sa tubig? Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong umaga na ito na inyo pong binigay para sa bawat isa sa amin upang muli, Lord God, makapagnilay-nilay at makarinig ng inyo pong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang kumausap sa bawat isa sa amin at gumawa, Panginoon, ng paraan upang mabuksan ang aming mga isipan at ang aming pong mga puso. Lord, sa ngayong umaga, wala po kaming ibang itinataas kundi ang iyong pangalan. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong makaupo ang bawat isa. Ang ultimate goal po ng ma-encounter natin ang ating Panginoon, kasi yun ang ating theme for this whole year, an encounter with the living God. Para ang bawat isa sa atin ay lumago, mag-grow, at maging deep ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon, maging sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, for the whole year, from January hanggang ngayon, lagi po nating naririnig, kahit maging sa exhortations, na ang encounter natin sa Panginoon, hindi po siya one-time event lang. Hindi po siya dahil may praise and worship, hindi dahil mayroong altar call, kundi ito po ay parte ng buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga po sabi sa John chapter 8, verses 31 to 32, ay, if you abide in me, anong kasunod? Ano po? If you abide in my words, you are truly my disciples. Kapag kayo ay susunod sa aking mga teachings, kapag kayo ay susunod sa aking mga salita, mga disciples ko talaga kayo. Yun ang sabi ni Jesus Christ doon sa mga Jews na nakikinig po sa kanila. At ang paglago po ng isang Kristiyano, hindi siya yung outside lang. Yung nakikita lang ng tao na ikaw ay nagiging mabait, yung ikaw ay nagiging kind, nagiging passionate, loving, joyful, and etc. Pero yung growth ng isang tao, ito din ay maging internal. Yung roots natin, yung ating pananampalataya sa Panginoon ay lumalawak din at tumitibay din. Na kahit dumating man po yung mga trials, yung mga problema sa buhay natin, yung mga challenges, i-shake man po yun, nagagawa pa rin nating makita ang kabutihan ng Panginoon. Kahapon nga po, i-share ko lamang po, habang kami ay nag-iikot ni Pastora Tess, habang namimigay po ng program, tinanong niya ako, parang, ate, sa dami ba ng mga ginagawa natin? Like, nag-outreach tayo every Saturday, may prayer meeting, may Bible study, tapos sa KISED, sa ministry baga natin, ay parang unending po baga yung mga ginagawa natin. Tapos sobrang pagod. Tapos, kapag bigla tayong magkakasakit, tapos hindi pa baga tayong
eventually mamamatay po baga kaagad. Yung magsasuffer pa, tapos may mga family pa na magiging kabigatan pa tayo sa kanila kasi mag-aalaga sila sa atin. Parang, hindi ba tayo mapapatanong kay Lord kung, Lord, bakit sa akin to nangyari? Parang ganun po baga yung thought. Tapos sabi niya, hindi ko alam ate kung nagigets mo yung laman ng aking mind. Pero ganun siya, parang ganun yung question niya po baga. Wala akong masagot kay Pastora Tess, sa totoo lang po. Pero habang gumagawa po ako ng outline kagabi at ng PowerPoint, sabi ko, bakit ito yung nagsastuck sa aking mind, yung tanong ni Pastora Tess? Wala naman siyang connection po baga sa message. Pero parang ano po ako ng salita ng Panginoon na sabi doon sa Book of Job na bakit yung mga good things lang ba yung tatanggapin natin sa Panginoon, tapos yung mga challenges ay parang mawawala na yung pagtitiwala natin sa Panginoon at shake na tayo. Hindi ba yung paglilingkod natin, yung everyday na ginagawa natin sa Panginoon, every Sunday, prayer meeting, Bible study, outreaches na ginagawa natin ay hindi naman yung obligation, kumbaga hindi naman yung responsibility at trabaho para tayo ay bigyan ng Panginoon ng magandang buhay. Kundi ginagawa natin to as response doon sa kabutihan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin kasi tayo ay nailigtas niya. Kasi kung hindi tayo mga naligtas ng Panginoon ang gagawa ng mga bagay na yon, sino? 'Di ba? So, kung meron man tayo mga challenges, meron man tayong problema, kung tayo man ay sinishake ang ating pananampalataya, edi praise God pa rin sa mga ganung pagkakataon kasi nakikita natin, nakasama pa rin natin ang atin pong Panginoon. So ang pananampalataya po sa Panginoong Hesus, hindi lang basta yung nalaman natin ang katotohanan, hindi lamang naniwala tayo for that, pero mayroon po siyang kaakibat na pagsunod. Yan o, sinabi po niya, paano natin malalaman na true disciple ang isang tao, na siya ay tunay na sumusunod sa Panginoon, kapag siya ay nag-a-abide doon sa teachings ng Panginoon, kapag siya ay sumusunod doon sa teachings ng Panginoon. Kaya dito sa John chapter 8, verses 31 to 32, makikita po natin that a true Christian is a follower. Ang totoong Kristiyano, siya po ay sumusunod. Paraan ng kanyang pamumuhay, nakikita po yun ng mga tao sa paligid nila. Yung kanyang pattern of life, nakikita po yun ng tao sa paligid nila. Ang New Testament concept po ng isang Kristiyano, kaya po sila nakakaranas ng persecution during their time, at saka talagang tinutugi sila at hinahanap para patayin ng mga Roman soldiers. Kasi yung kanilang way of life, makikita talaga na kaiba doon sa way ng pamumuhay ng mga tao during their time. Kaya nga sabi sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the patterns of this world. 'Di ba? Kasi nakikita doon sa way ng kanilang pamumuhay, nakaiba sila doon sa pattern ng world na kanila pong kinabibilangan. Pero ang nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, mahirap na pong ma-distinguish kung sino yung tunay na Kristiyano sa hindi tunay na Kristiyano. Kasi parang ang dating, nagiging religion na lang yung word na Christian. Badge, ID. Kapag tinanong ka na, Kristiyano ka ba? Madaling sagutin na opo, kasi every Sunday nagsisimba ako. Meron akong Bible. Ganon, etc. Pero kapag tinanong po natin, dun sa verse na binasa natin sa John chapter 8, verse 31, follower ka ba ni Jesus? Dun po magkakaroon ng distinction. Tayo ba ay tagasunod ng Panginoong Hesukristo? Kasi nga po, to be a Christian is to be a follower. Hindi siya yung sinusuot lang natin every Sunday para sabihin na tayo po ay isang Kristiyano. Pangalawa pong katotohanan na makikita natin sa John chapter 8 verses 31 to 32 is that truth is a lived experience. Pinapamuhay po natin siya, ginagawa po natin siya. Hindi lang siya head knowledge, hindi lang po siya comprehension, hindi lang po siya understanding, pero ginagawa, ina-act, at sa buhay. And third truth na makikita po natin sa John chapter 8 verses 31 to 32 is that truth gives freedom. Kasi sabi sa verse 32, ano nga po ang sabi doon? The truth, if you know the truth shall set you free. Ang katotohanan, kapag nalaman natin ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Sabi ng mga kausap ni Jesus doon sa passage na yun, sa chapter 8, sabi nila, mga anak naman kami ni Abraham. So, saan kami mapapalaya? Malaya na rin kami. Pero ang sagot ni Jesus sa kanila,
Kapag kayo ay gumagawa ng kasalanan, kayo ay alipin ng kasalanan. Kapag kayo ay gumagawa ng kasalanan, kayo ay alipin ng kasalanan. At kapag nalaman natin ang katotohanan na si Jesus ay bumaba mula sa langit, papunta dito sa lupa para tayo ay iligtas, tayo ay magiging malaya. Amen? So again, truth is a lived experience and the truth gives us freedom. But Satan also knows the truth. Kaya minsan, kapag sa mga kabataan po, alam naman nila, naniniwala naman sila na si Jesus ay totoo, si Jesus ay nandito para tayo iligtas. Pero yung si Satan, nagpi-play pa rin siya sa mind natin. Pinaglalaroan yung mind natin, guilty ka pa rin kahit ganito. 'Di ba? Nararanasan niyo po ba yon? Na parang may sense of guilt pa rin na may nagawa kang kasalanan. Parang ulit-ulit na binabalik sa atin ng enemy yung mga bagay na iyon. Pero ang salita po ng Panginoon sa 3 John chapter 1 verse 4 nagsasabi, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Kahit ginugulo po tayo ni Satan, piliin po natin na mag-walk pa rin sa truth. So as an application po from this morning's introduction of the Word of God, pakisabi nga po sa ating katabi na since ang truth po ay isang lived experience, sabihin po natin na ang mapapakinggan ko ngayong umaga ay aking gagawin pagka-uwi ko sa aming bahay. Pwede po ba yun? Mahaba po ba? Ang mapapakinggan ko ngayong umaga ay gagawin ko pag-uwi sa aming bahay. Pwede po ba yon? Yan. Kasi sabi po natin kanina, ang truth ay hindi lang siya head knowledge, hindi lang siya comprehension, hindi lang po siya understanding, kundi ito po ay isang lived experience. And this morning, we will try to know the truth so that we can practice the truth. Ang ating theme po for this month of September ay an encounter with God in the family. An encounter with God in the family. So sa passage po na binasa natin kanina, sa Acts chapter 10, makikita po natin yung tatlong character. Una po ay si Cornelius. Si Cornelius po ay si Cornelius and his family were religious and God-fearing. Na-mention po yon sa verse 1. Pinakita doon na ang ginagawa nila ay they were giving to the people, they were generous, prayerful. Kaya nga po, habang siya ay nagpipray, nagkaroon po siya ng vision. Pinakita sa kanya ng Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin, na dapat papuntahan si Simon Peter doon sa Joppa, etc. Kasi meron siyang gagawin. And then, though, kahit si Cornelius po at ang kanyang buong pamilya ay makadiyos at religious, God-fearing, prayerful, wala po silang personal encounter sa ating Panginoon. Hindi nila first-hand naranasan kung paano ba gumalaw ang Panginoon sa kanila pong buhay. Kaya nga po, nagkaroon siya ng vision doon sa verse 4 at pagkakita niya ng vision, siya ay natulala. Diba, pag nakakita po tayo ng vision or dreams, naranasan niyo po yun. Kapag may pinakita ang Panginoon, pagkagising niyo sa umaga, parang natutulala po tayo, Lord, anong ibig sabihin ng pinakita mo? Nagaganon po tayo, no? And then, parang katulad din sa pinanood po naming movie last Friday nila Jel sa Christian School, yung The Gift. Yung main character po doon ay si Annie at meron siyang gift nga, vision, na pinapakita sa kanya. At every time na nakakita siya ng vision, siya ay nasa-shock, natatakot kasi bakit may lumalabas bigla sa kanyang paningin ng mga kung ano-ano. Pero ang ginawa niya doon sa vision niya, ginamit niya yun para ma-solve yung crime doon sa time nila. Pero dito po, sa panahon ni Cornelius, ang vision na binigay ng Panginoon sa kanya ay kanyang sinunod at ginamit ng Panginoon para ma-experience ni Cornelius at ng kanyang family at ng mga neighborhood friends na nandoon kung sino ang Diyos. Ang pangalawang character po na makikita natin sa Acts chapter 10 ay si Simon Peter.
siya ay nasa Joppa during that time. So after he performed miracles in Lydda and Joppa, he stayed there momentarily. Makikita po natin yon sa previous chapter sa Acts chapter 9, na after magpagaling ni Simon Peter ng isang lalaki at mabuhay si Dorcas or si Tabitha, siya ay nagstay muna sa Joppa. And then while he was there, siya ay mananalangin muna sa rooftop, kagaya ng ating binasa, at siya ay nagugutom. Mayroong vision na pinakita sa kanya ang Panginoon, na lahat ng things, lahat ng mga hayop na anong kumakamang sa inyo? Gumagapang at mga animals na lumilipad, yun ay, para sa mga Jews, yun ay unclean para sa kanila. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong ituring na madumi yung mga bagay na nilinis ko na. At makikita po natin dito na si Simon Peter, ginawa niya yung mga bagay na yun in response sa utos ng Panginoon sa kanila. During sa re-encounter ng Diyos kala Simon Peter sa John chapter 21 verses 15 to 17. Nung namatay si Jesus Christ at nung hindi pa nila nalalaman na na-resurrect si Jesus, ang sabi ni Peter sa mga kapwa niya disciple, mapunta na lang ako ng dagat, mangingisda na lang ako. Kasi ang original job ni Simon Peter ay isa po siyang fisherman. Kasama po ni James at ni John na anak ni Zebedee. Sila po ay magkakaibigan na nangingisda. Sabi nila, mangingisda na lang ako. And then sabi ni James at ni John, sama kami sa pangingisda mo. And then for the whole night, habang sila ay nangingisda, tapon doon ng lambat, etc., wala po silang nahuli. Parang nagkaroon ng deja vu doon sa first encounter nila kay Jesus, na sila ay nagsiikot-ikot ng kanilang lambat, pero wala silang nahuli. For the second time, sa re-encounter nila with the Lord, ganun po ulit ang nangyari. Sila ay nangisda, pero wala po silang nahuli. And then, nung mga madaling araw na po, may nakita silang figure na sabi nung voice doon sa shore, dito mo itapon. Hindi ko maalala kung left side or right side yung tamang term na ginamit. Pero dito mo itapon yung net. And then pagkatapon po nila ng net, bigla pong napuno agad yung net na kanila pong dala at hanggang dinala nila hanggang sa dulo. And then later on, nalaman nila na si Jesus pala yung taong yun na na-resurrect na nabuhay na ulit. And then habang sila ay kumakain, pinag-serve sila ni Jesus, inihawan sila ng isda, binigyan sila ng tinapay. Sabi ng Panginoon sa kanila, Simon Peter, do you love me? Sabi ni Jesus. And then sabi ni Simon Peter, yes, Lord, sabi niya. And sabi niya, kung mahal mo ako, then feed my lambs. Sabi ni Jesus sa kanya. And then, okay, parang ganun yung response sa Simon Peter. For the second time, tinanong ulit siya ni Jesus na, Simon Peter, do you love me? Sabi niya, yes, Lord, alam mo naman na mahal kita, sabi ni Simon. And then sabi ni Lord, take care of my sheep. Alagaan mo ang aking mga tupa. And then, diretso ulit sila sa pagkain. Then for the third time, tinanong ulit siya ni Jesus, Simon, son of John, do you love me? Sabi ni Jesus. And then, nasaktan nun si Peter kasi for the third time, bakit pa ulit-ulit naman to si Lord? Di naman siguro to ulyanin nung na-resurrect siya. Parang ganon. Nasaktan si Simon Peter. Pero sabi ni Lord, if you love me, feed my sheep. So 3 things ang iniwan kay Simon Peter, feed my lambs, take care of my sheep, and feed my sheep. At dito natin makikita, kaya napunta si Simon Peter sa Lydda at sa Joppa kasi sinunod niya ang instruction ng Panginoon na bisitahin, alagaan, pakainin ang aking mga tupa. Kasi nag-share pa rin siya ng salita ng ating Panginoon. And while he was there, ang ginawa ni Simon Peter, nung nagkaroon na siya ng vision, sinunod niya ang instruction ng Panginoon sa kanya. He went sa bahay ni Cornelius. At ang ginawa ni Cornelius, ginather niya ang mga tao sa paligid nila, hindi lang ang kanyang buong pamilya, kundi ang kanilang mga kapitbahay, ang kanyang mga kaibigan. At ang third character na makikita po natin sa passage na ating binasa is that the Holy Spirit came down to Cornelius' household. The Holy Spirit came down to Cornelius' household. Pero hindi lang po yun basta-bastang bumaba ang Holy Spirit. Si Cornelius po ay ginather niya yung kanyang family as mentioned earlier. At si Simon Peter, nag-preach siya
ng salita ng Panginoon. Alam niya na alam ng mga tao na si Jesus Christ ay nag-work ng miracles. Alam niya na si Jesus Christ ay namatay at nabuhay na muli. Alam ng mga tao na nandoon na si Jesus Christ ay nasa heaven at He will came back again. Pero, during that time, after preaching na ginawa ni Simon Peter, the Spirit of the Lord came down doon sa kanilang tahanan. Hindi lang si Cornelius, kundi ang kanyang buong pamilya. Hindi lang ang kanilang buong pamilya, kundi ang kanila pong mga kapitbahay. Kaya lagi nga pong sinasabi sa namin ni Pastor Andrew na wag lang sa members natin tayo mag-Bible study, kundi doon sa mga hindi natin member. Pwede tayong pumunta doon sa mga kapitbahay ng mga member natin para sila din makaranas. Kasi alam naman natin na alam ng mga tao kung sino si Jesus Christ. Kasi lahat naman ng medium na meron tayo, radio, TV, namimigay tayo ng Bible, di ba? Maraming kapamaraanan para malaman ng mga tao kung sino si Jesus Christ. Ang nagiging problema lamang ngayon is that walang encounter. Hindi nararanasan ng mga tao kung sino si Jesus Christ. At ganun po ang nangyari sa tahanan ni Cornelius. Natanggap nila ang Panginoon during that time. At with that, napatunayan po ni Simon Peter, isa po siyang Hudyo, na hindi lamang po sa mga Hudyo pumunta si Jesus Christ, pero maging sa Gentile. Kahit hindi nila kalahi, ang Panginoon ay dumating para sa bawat isa sa atin. Hindi limited ang kapangyarihan ng Panginoon sa mga Hudyo lang. Hindi limited ang miracles ng Panginoon sa mga Hudyo lang. Pero para sa bawat isang nakakarinig, para sa bawat isang bukas ang puso, ang Panginoon din ay handang pumasok sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa Revelation po, sa Book of Revelation, nagpapakita na mababasa natin doon na darating yung time na every tribe, every nation, sila ay mag-worship sa Panginoon at aawit sila sa Panginoon na Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Kagaya po ng inawit kanina sa last song po natin sa Praise and Worship, no? Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah to the Lamb. Giving glory, giving honor, giving praises to the Lamb of God. Every tongue, every tribe, every nation, and every land. So, walang pinipili. Darating ang time na ang bawat isa sa atin, anuman ang lingwahe na ginagamit natin, anuman ang kulay natin, anuman ang kasarian natin, tayo ay mag-worship sa ating Panginoon. Amen? At yung work na ginawa doon sa bahay ni Cornelius, hindi po yun dahil kay Simon Peter lang. Hindi yun dahil kay Simon Peter, kundi yun ay gawa ng Holy Spirit. Yun ay gawa ng ating Panginoon. Minsan napapaisip po tayo na selective tayo minsan sa kung sino yung magdadala ng Word of God. Minsan selective tayo kung sino yung magli-lead ng ating praise and worship. Pero hindi naman po yun sa mga tao na ginagamit ng ating Panginoon. Ang encounter, ang moving ng Holy Spirit, ang pag-touch at pag-speak sa atin ng salita ng Panginoon, hindi yun gawa ng tao, kundi gawa ng Panginoon, gawa ng banal na Espiritu. Sabi po sa John chapter 7, nung si Jesus Christ ay parang kinikriticize ng mga Jews, ay ng mga Roman, ng mga Jews, ng mga Sanhedrins, ng mga Pharisees, sabi ni Jesus, ginagawa ko yung mga bagay na ito, sinasabi ko yung mga bagay na ito, not to give glory to myself. Hindi ako self-seeking. Parang ganun yung term. Pero, ginagawa ko yung mga bagay na ito to glorify the Lord. At ganun din po para sa bawat isa sa atin. Ginagawa natin yung mga bagay na ito not to glorify ourselves, but to give glory to God. At kung ano man ang workings ng Holy Spirit sa buhay natin, hindi yun dahil sa tao na nakatayo sa harapan natin, kundi dahil sa working ng banal na Espiritu. And as application po, dito sa passage na ating binasa, Acts chapter 10, number 1, ang dapat po nating gawin bilang mga Kristiyano na nakarinig ng salita ng ating Panginoon, we should be like Cornelius and his family. God-fearing, generous, prayerful, obedient to his instructions, and open to the work of the Lord.
open to the work of the Lord. Handa ba? Bukas ba ang ating mga buhay? Bukas ba ang ating mga bahay para sa gawa ng ating Panginoon? Number 2 na dapat po natin gawin, be like Simon Peter. Be ready to preach the gospel anytime and anywhere. Kahit hindi man po natin alam yung lugar na ating pupuntahan, dapat maging handa po tayo na ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Huwag po nating i-withhold yung magandang balita ng ating Panginoon. Huwag po nating pigilan na mag-work ang ating banal na Espiritu. And third thing that we should do is that we should be like the Gentiles who listened to the word of God. Be ready to receive and encounter the Holy Spirit. Ang tanong po para sa bawat isa sa atin ngayong umaga is that, handa po ba tayo na buksan ang ating mga puso? Handa po ba tayo na buksan ang ating mga tahanan na ma-encounter ang ating Panginoon? Makikita po natin, God is not unfair. Walang pinipili ang ating Panginoon. Kung sa tingin po natin, hindi nabibisita ng Panginoon or nabibisita ng ating mga church leaders ang ating mga tahanan, be ready. Pwede po tayo mag-top sa atin pong mga leaders na pwede bang dito naman sa bahay mag-Bible study? Pwede bang dito naman sa bahay tayo mag-prayer meeting? At kapag nangyari po yun, invite din po natin yung ating mga kapitbahay, invite din po natin ang ating mga kaibigan. Kasi when we do that, at bukas ang ating mga puso, handa pong gumawa ang ating Panginoon. And we will see na tayo din at ang mga tao sa paligid natin will encounter the Lord. Amen? At yan po ang encouragement para sa bawat isa sa atin ngayong umaga.